Miss Ina, hindi ko alam kung paano ko ito sisimulan, pero ang tanging alam ko ay ang nararamdaman ko. Ang nararamdaman ko na hindi ko kayang ipaglaban. Kasi kung tatanggapin ko, matutuluyan na akong magkakasala. At kahit kailan, hindi ko kayang gawin yon. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Andrea. Isang simpleng dalaga na hindi nag-iisip ng mga bagay na wala sa lugar. Boring ano? Pero buhay ko yun. Trabaho, pamilya, at mga kaibigan. Wala akong labis na iniisip kundi ang mga plano ko sa hinaharap. Hanggang sa isang araw, dumating siya. Binago niya ang takbo ng buhay ko. Si Tristan, ang pinsan ko. Oo, siya ang pinsan ko. Anak siya ng kapatid ni Mama. Dahil malaki ang agwat ng edad namin, hindi ko siya kilala noong mga bata kami. Bago siya dumating sa buhay ko, hindi ko siya naisip ni isang beses. Pero nang tumira siya sa amin dahil sa trabaho ng kanyang mga magulang sa ibang bansa, bigla akong nagkaroon ng dahilan upang mag-alala. Nasa may kalagitnaan ako ng pag-aayos ng aking kwarto nang pumasok siya sa pintuan. Ate, wala po ba kayong ekstrang damit? Wala akong makita sa gamit ko eh. Ani Tristan, na may bahagyang kaba sa tinig. Kakaiba ang itsura nito. Parang hindi ko pa nakilala ang batang pinsan ko. Mas matangkad siya ngayon, mas matured, at higit sa lahat, may kakaibang aura na hindi ko maiwasang mapansin. Inabot ko sa kanya ang mga damit. Nagdadalawang isip kung bakit ganito ang pakiramdam ko. Hindi ko pa rin siya kilala ng buo. Pero may isang bagay na hindi ko kayang itanggi. Ang puso ko ay tila naglalakbay sa hindi inaasahang direksyon. Magsimula ka na magayos ng mga gamit mo sa kwarto. Sabi ko, pilit na iniwasan ang kanyang mga mata. Hindi ko kayang tumingin sa kanya ng diretsyo. Parang may mga hindi tamang sinasabi ang puso ko at natatakot akong mabanggit ito. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin sa mga sumunod na araw. Masyado ko na yata siyang naiisip. Pagbalik ko sa bahay mula sa trabaho, palaging siya na lang ang nasa harap ko. Minsan, nagkakasalubong kami sa kusina at may mga pagkakataong magkatabi kami sa sala habang nanonood ng TV. Ang pakiramdam ko, hindi ko kayang tanggalin ang mga mata ko sa kanya. Isang hating gabi, nagkita kami sa harap ng bahay habang may hawak siyang tasa ng kape. O bakit hindi ka pa natutulog, Tristan? Tanong ko. Pilit pinapalakas ang aking boses upang hindi maramdaman ang matinding kaba sa dibdib ko. Hindi ko pa kayang matulog. May mga iniisip lang ako. Sagot at dumaan ang isang saglit na katahimikan. Pero masarap na makausap ka. Ang mga salitang yon, tumama sa akin ng matindi. Ang simpleng pag-uusap namin, ang pagpansin niya sa akin, ang biglaang pagkakaroon ng koneksyon. Natatakot ako, pero hindi ko nakapigilan. Masarap din makausap ka, Tristan. Sagot ko, at sabay kaming umupo sa may hagdan ng bahay. Ang mga mata niya ay tumama sa akin. At nang gabing yun, sa bawat sulyap, may mga tanong na walang sagot. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa aming dalawa. Ngunit isa lang ang alam ko, hindi ito tama. Ngunit hindi ko rin kayang pigilan ang sarili ko. Hindi ko kayang kalimutan ang nararamdaman ko. Isang araw, natagpuan ko ang aking sarili sa kanyang kwarto. May mga pagkakataon na hindi ko na nakikita ang distansya, ang mga pag-aalangan, ang mga pag-iwas. Sa halip, nararamdaman ko na lang ang init ng mga palad niya,
na dumadapo sa aking braso. Tristan, ano ba tong nararamdaman ko? Tanong ko, ang boses ko'y malabo. Parang hindi ko na yata kayang magtago pa. Ate, hindi ko rin alam. Pero kahit ako, hindi ko kayang palampasin to. Sagot niya, sabay hinalika ng aking noo. Nang mga sandaling yon, naglaho ang lahat ng aming alalahanin. Parang kami lamang dalawa ang nasa mundo. At doon ko naisip, Miss Ina, kahit gaano ko pa kamahal si Tristan, may mga bagay na hindi ko kayang baguhin. Ang pagmamahal namin ay parang isang lihim na hindi po pwedeng malaman ng iba. Isang lihim na magpapahirap sa amin at magdadala ng sakit. Hindi ko na kaya. Wika ko. Ang mga mata ko ay may namumuong mga luha. Hindi ko kayang ituloy to, Tristan. Pero bakit, Andrea? Mahal kita. Sagot niya. Ang tinig ay puno ng sakit. Hindi ko kayang tignan siya ng diretsyo, kaya't iniiwas ko ang aking mga mata. Ikaw pa ba ang nakakaalam na hindi tayo pwedeng magsama? Tanong ko, at naramdaman ko ang kabiguan sa aking dibdib. Mahal rin kita, pero ito na yung katapusan. Hindi ko kayang gawing bahagi ng pamilya ang isang relasyon na pilit itinatagong lihim. Ang puso ko ay nagdusa. Ngunit alam kong ito na ang tamang desisyon, Miss Ina. Hindi ko kayang gawing mali ang lahat ng ito. Matapos ang gabing yon, hindi ko alam kung paano ko nahanap ang lakas ng loob na magpatuloy. Puno ng kaba, panghihinayang, at sakit ang mga araw ko. Para akong isang batang nawala ng direksyon, at lahat ng mga pangarap ko na dati tila kaya kong abutin, ngayon ay nagmistulang mga pira-pirasong ulap na unti-unting nawawala sa aking harapan. Hindi ko kayang makita si Tristan. Nagsisisi ang puso ko sa lahat ng mga ginawa ko. Ngunit hindi ko rin kayang harapin siya. Ang kanyang mga mata na puno ng pagnanasa at kalungkutan. Natatakot akong masaktan siya, Miss Ina. Pero mas takot akong masaktan niya ako. Minsan, sa kalagitnaan ng gabi, naglakad-lakad ako sa harap ng bahay namin. May mga pagkakataong naririnig ko ang malalim na paghinga ni Tristan mula sa kanyang kwarto. Alam kong nararamdaman ko ang sakit na nadarama niya. At ramdam ko na ako rin mismo ay patuloy na pinapaluhod ng mga pangyayaring yun. Isang linggo na ang nakalipas at isang araw nagkita kami sa kusina. Abala ko sa paghuhugas ng mga pinggan at hindi ko inaasahan na magpapakita pa ito. Ngunit naramdaman ko siya sa aking likuran. Ang presensya nito at ang tahimik na pagkakaroon ng sakit sa bawat galaw niya. Pwede pa tayong mag-usap? Tanong niya at ang tinig niyang yon ay naghatid sa akin ng hindi maipaliwanag na kalungkutan. Nagpatuloy lamang ako sa paghuhugas ng pinggan. Hindi ko siya tinitignan. Bawat patak ng tubig mula sa gripo ay parang tumatago sa puso ko. Tila ba ang bawat patak ay nagsasabing wala na akong magagawa. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo, Tristan? Sagot ko. Ang tinig ko ay mahina lang. Hindi nga to tama. Alam ko, pero hindi ko kayang mawala ka, Andrea. Sagot nito. At naramdaman ko ang pagdampi ng kanyang kamay sa aking balikat. Ang init ng kanyang kamay ay naghatid ng isang kuryente sa katawan ko. Isang pakiramdam na matagal ko nang pinipigilan. Tumigil ako sa paghuhugas at dahan-dahan ko siyang nilingon.
Nakita ko ang mga mata niya na puno ng sakit, pagnanasa, at ito ay tumama sa akin. Hindi ko kayang itanggi ang nararamdaman ko, ngunit ang totoo, ang katotohanan ay masakit. Bawat pagtingin ko sa kanya ay nagpapahirap sa akin dahil alam ko na hindi kami pwedeng magsama. Tristan, hindi natin kaya maging ganito, sabi ko, at naramdaman ko ang mga luha sa aking mga mata. May mga bagay na hindi natin kayang baguhin. Hindi tayo pwedeng magsama, Tristan. Magpinsan tayo. Bakit? Dahil ba sa pamilya natin? Dahil ba sa mga mata ng tao? Tanong nito. Ang tinig niya ay puno ng galit at lungkot. Kung yun ang dahilan, Andrea, kung yun lang ang pumipigil sa atin, handa akong ipaglaban ka. Hindi ko kayang makita kang magdusa, Tristan. Sagot ko. Ang boses ko ay maluha-luha na. Yung pagmamahala natin, hindi to para sa atin. Hindi natin kayang baguhin ang mundo. Ang batang! Tumahimik siya ng ilang saglit. Ang mga mata niya ay tinitigan ako ng malalim. Parang nag-uusap ang aming mga kaluluwa. At kahit anong gawin ko, hindi ko kayang itulak ang nararamdaman ko. Hindi ko kayang maghintay pa, Andrea. Wika niya. Ang tinig niya ay napakabigat. Masakit to, oo. Pero kung aalis ako, mas magiging madali. Hindi ko na kayang magpanggap na okay lang. Mahal kita. Mahal kita kahit hindi natin to kayang ituloy. At doon, sa mga salitang yon, nagtapos ang lahat. Hindi ko kayang tumanggi sa kanya, Miss Ina. Hindi ko kayang sabihin hindi ko siya mahal. Ngunit alam ko na ito ang tamang hakbang. Kung mahal ko siya, kailangan ko siyang pakawalan. Kailangan ko siyang ilayo sa mga bagay na hindi niya kayang kontrolin. Ngayon, si Tristan ay malayo na at ako ay natutong magpatuloy sa buhay ko. Kahit walang nakaalam sa pamilya namin, hindi ko pa rin siya nakakalimutan. Ngunit natutunan kong tanggapin na may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. May mga relasyon na tinataguyod sa 100% ng pagmamahal. Ngunit ang katotohanan ay maraming bagay na hindi nakikinig sa ating mga pagnanasa. Ang buhay ko ay muling nagpatuloy, Miss Ina. Pero sa mga gabi, kapag tinitignan ko ang buwan at mga tala, naaalala ko ang mga mata ni Tristan. Naaalala ko ang mga salitang hindi na namin kailanman muling bibigkasin. At sa bawat gabing yon, sa ilalim ng mga bituin, hinahanap ko pa rin siya. Ngunit alam ko na hindi kami para sa isa't isa. Ito lamang ang aking kwento at maraming salamat sa pagbabasa, Miss Ina. Lubos na gumagalang, Andrea.